Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat for our second reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day today. Yan. Okay. Tingnan po natin kung ano naman po makikita natin sa second reading of the day today, no? Kanina po tayo po ay nag-wishing incenso. Ayan, makikita nyo po na natapos po natin yung wishing incenso, no? Tinapos ko muna po yan bago nawala na lang po siya ng kusa, no? So, I hope na napanood nyo po yung ating first reading, no? Grabe po yan. May wishing incensong kasama. Yan. Napaka-powerful po niyang wishing incenso natin. Basta ilagay nyo lang po sa puso nyo, i-claim nyo, be positive. Huwag lang po kayong magpapanega, ha? Kasi minsan po kung ano po yung meditate nyo, no, yun po yung nangyayari. Kaya always stay positive, no? Palasahin lang po natin maigi. Sana po ay napanood nyo na po yung first, second, third reading at fourth reading kahapon bago po kayo tumalon sa first at dito sa second reading natin ngayong araw na ito. For the meantime po, no, ayan, wait lang po. No, sana po ay wag nyo pong palagpasin lahat ng mga readings po natin dahil really very powerful po yan, lalo na po ngayong Biyernes. Isa pa po sa aking gustong sabihin sa inyo, no, na aking nakalimutan ay wag nyo pong skip itong mga pagbabalasa natin kasi akala nyo po nagbabalasa lang ako pero kumukuha po ako ng energy or pinapakiramdaman ko po yung mga taong makakapanood nito, no? Talagang niraramdam ko po yung mga tao na mapupunta sa channel na to ngayon sa reading na ito at ikaw po yun. Alam nyo po, wala pong yung consequence, no? Talaga pong hindi yan coincidence, no, na napunta kayo sa channel ko. Talagang tinadhana po kayong mapunta sa channel ko. Simulan na po natin ito. Nako, ang tao pong ito ay gusto sanang lumayo, gusto sanang makapag-reflect, gusto sanang mag-isip, pero para po siyang naging stagnant, no? Para pong hindi niya po alam kung ano po yung paulit-ulit po yung mga nangyayari sa buhay niya at hindi po siya makapag-isip ng tama. Parang isang bagay lang po ang gusto niya sa ngayon, ano? Ang makapagpahinga po at makaalis po lahat, maalis muna po sa isip niya lahat po ng gulong nararamdaman niya, no? As a matter of fact, itong taong to ay gulo po, no? At sa nakikita ko po, ang gumugulo sa kanya, yung konsensya niya po ng mga naging kasalanan niya po sa iyo, no? Talagang itong taong to ay nakakaramdam ng matinding matindi po talaga yung mga nagawa niya sa iyo, no? Na ang pakiramdam niya po talaga ngayon ay sana somehow ay makabawi daw po siya sa iyo, no? Pero sa nakikita ko po ngayon, kasi po, di ba, na, ayan, no, siya po ay natukso sa iba, siya po ay maraming kasinungalingang nagawa sa iyo. So, lahat po ng kasinungalingan na yan ay kanyang unti-unting nare-realize, no? Para pong gusto niya pong humingi sa iyo, gumawa ng aksyon, gusto ka po niyang makausap, gusto ka po niyang makaharap.
at gusto niya po talaga ikaw makasama, no? Kasi sobra po siyang disappointed, very very disappointed po siya sa buhay niya ngayon, at hindi niya po alam kung ano po ang makakapagpasaya sa kanya sa mga oras na to. Ano daw po yung makakapag-ayos talaga sa kanya sa pakiramdam niya. Bakit? Kasi he or she is very very disorganized, no? Yung buhay po nito ngayon ay magulo at hindi niya po alam paano niya po aayusin, no? Lahat po ngayon ay conflict sa buhay niya, lahat po halos ay nakakaaway nito. Bakit? Dahil po sa gulong pinasok niya, no? Panay conflict, panay gulo, no? Na siya po mismo ay naguguluhan na sa kanyang buhay, ano? Very disorganized po siya sa buhay niya, at talaga naman pong nag-iisip po itong taong ito sa ngayon. Hindi po katulad nung dati na lahat po ng ginawa niya ay hindi niya po pinag-isipan, no? Hindi niya po talaga pinag-isipan ng maayos, kaya ngayon ganyan po ang nangyari sa kanya. So ngayon parang ayaw na po niyang pabigla-bigla ngayon, ano, kasi naging pabigla-bigla po siya. Most of his decision or her decision is pabigla-bigla. Parang gusto niya pong magsimula ulit, no? Parang gusto niya pong magsimula ulit, hindi lang po niya alam paano ka po niya i-approach. Sa dami daw po ng naging kasalanan niya sa iyo, hindi niya na po alam paano po siya lalapit sa iyo. Lalo na po ngayon ay hindi po siya okay, no? Panay po siya struggles, panay po siya pagkapahiya, panay po siya karma. Hindi niya po alam saan po siya magsisimula sa iyo. Ayan po yung sinasabi ko, talagang kinakarma po ang taong ito sa ngayon, ano, at talagang gustong-gusto ka po nitong makausap, gustong-gusto po nitong i-explain sana sa iyo lahat, pero wala siyang lakas ng loob. Pero totoo po, gusto ka po niyang makasama, gusto ka po niyang makausap, gusto ka po niyang makaharap sana, no? Pero hindi po siya makapag-desisyon paano, kailan, saan. Hindi niya po alam kung may lakas ba siyang ng loob humarap sa iyo, no? Talagang sa nakikita ko, namimiss niya po yung inyong samahan, ano? Talagang you used to have a celebration palagi, a happy life, no? Kaya lang ginulo niya po, ulit-ulit ka po nitong sinaktan, at sa totoo lang po, talagang hindi na po niya pinag-iisipan, ano? Ngayon po, sa nangyari sa kanyang matinding karma o sa mararanasan niyang lalong matinding karma sa mga susunod na panahon, ito pong taong ito ay siya po ang gumawa ng kalokohan, at siya rin po ang gumawa ng ikakaganyan niya, meaning siya po ang nag-trap sa sarili niya, sa sarili niyang kapahamakan at sarili niyang karma. Self-victimization, siya rin po ang may kasalanan. Bakit po siya naging ganyan, ano? Lahat po ng pinangarap niya na akala niya ay peaceful life, magandang buhay na lahat ng gustuhin niya ay nandyan sa kanya, ay bumaliktad po ng bonggang-bongga sa kanya, no? Hindi niya po nakuha, at talagang grabe po ang nangyari sa kanya. Ngayon po niya naiisip na wala pa rin pong tatalo sa samahan na nagawa niyong dalawa, o sa samahan na meron po kayong dalawa, no? Napakasaya daw po ng inyong naging pagsasama, ngunit siya po ang gumawa ng paulit-ulit na kasalanan sa iyo, at ngayon niya po naisip na kahit po ginawang kanya ng paulit-ulit ay palagi ka pa rin daw pong nandyan sa tabi niya. Ngayon, he wants to isolate to some of his or her friends, no? Makikipagkita lang po ito once, twice, ganyan, or pwede rin po makipagkita ito na makipagkita, pero ang sinasabi kong i-isolate, hindi po siya magkukwento ng mga nangyayari sa kanya dahil ayaw niya pong mapagtawanan siya, no? Mapapagtawanan daw po siya, kaya nililihim niya po ang mga nangyayari sa kanya, no? Ayaw niya po na, talagang medyo may pride talaga tong taong to, no? Ayaw niya po talagang maisip talaga niya sa ngayon na talagang siya po ay nakakaramdam ng matinding pagkapahiya, no, sa nangyari sa kanya. At may mga nangyayari na po kasi sa kanya na talagang
kinakahiya, nahihiya din po talaga siya sa mga ibang nangyari sa kanya. There is sadness, loneliness, negativity, and depression. The Sun in reverse is all about negative things, negative feelings, no? Yan po ay hindi niya po maintindihan kung ano po ang mga susunod pang mangyayari sa kanya, at talagang ina-anticipate na po niya ngayon na mahihirapan po talaga siya for the next few days, for the next few weeks. Talagang siya po ay makakaramdam ng matinding dagok sa buhay niya sa ngayon. Talagang naiisip niya po yung samahan niyo. Gusto ka po talaga nitong harapin. Gusto ka po nito talagang makausap. Pero ayan po ang nangyayari, no. Totally ay nahihirapan po siya sa buhay niya ngayon. Ayan nga talaga, nabunot ko rin po ito kanina, burnout and overstress. Talagang parang sasabog na po ang dibdib nito, or sasabog na po siya sa stress, no? And there will come a time, sabi ko nga po, kung gaano ka nilait nito, gaano ka pinagsalita ng masasakit, gaano ka pinagyabangan, siya po ay lalapit sa iyo, no? Talagang hindi ka po niya matitiis, at talagang siya ay lalapit sa iyo. And ayan po siya ngayon, no? Talagang nag-iisip to, may self-pity to sa nangyari sa kanya. Pero nyo po, siya pa po nagka-self-pity sa nangyari sa kanya, no? Ang tindi din po niya talaga. Siya pa yung nakakaramdam ng lungkot, siya pa yung nakakaramdam ng self-pity. Naiisip niya po na kinakarma talaga siya sa ginawa niya sa iyo, no? Kaya dinidisconnect din muna po niya ang sarili niya sa iyo. Actually, alam niya po na nandyan ka lang, pero hindi ka po niya ngayon muna iniistorbo, no? For some of you, nagre-reflect po ito paano ang gagawin niyang paglapit sa iyo, no? There will come a time na itong taong to ay lalapit sa iyo at hihingi po talaga siya ng tulong sa iyo, no? Talaga dahil po sa lahat ng dissatisfaction na mangyayari sa buhay niya, sunod-sunod po yan. Sinasabi ko sa iyo, there will be financial struggles, paghihirap sa buhay niya. Even yung family po niya ay mapapahiya sa iyo, no? Sa kanyang pag-alis sa iyo ay talagang may dagok na kasama, at ngayon po, siya po ang nakakaramdam ng mga anxiety, trauma na binigay niya sa iyo nung una. Ayan po ang inyong reading of the day. I hope for your second reading, I hope kayo po ay naka-resonate, and if you do, can you please give me a like and comment down below, and please click the subscribe button and the bell po, click the bell para updated po kayo sa lahat ng ating mga latest videos na ilalabas, no? And today is Friday, a very powerful reading for each and every one of us, no? Talagang Friday and Tuesday, Sunday, talagang kakaiba po yan. Pero hindi din po nagpapahuli ang ating mga ibang araw, no? So maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's LADYLY Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That is my only official and legit FB account, no? Maraming pong salamat sa inyo. At sa nakikita ko po talaga ay maganda po ang mga nababasa ko. Very recent, no? Talagang sunod-sunod po. Simula pa lang po ng taon, napaka-meaningful na po ng ating mga nababasa. And of course, no, nilagay ko din po yung aking fake na Lady Elena dyan na nanggagaya sa atin, na kunwari daw siya ay ako, no? So be careful, and wala po akong PayPal account at hindi po ako nagsisend ng mga links sa inyo. Mag-ingat po kayo, ha. Lagi ko po yung sinasama para po maging babala sa inyo. Pero ngayon may mga ibang strategies na po sila na parang ang nilalagay po nila ay may mga doktor na dyan sa mga comment section natin, ano. So kapag nakita ko naman po yan, akin pong dinidelete, no, para wala na pong mauto. Okay? Sa akin naman pong mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart.
Mahal na mahal ko po kayong lahat at maraming salamat po sa inyo sa lahat at patuloy niyo pong pagsuporta sa ating channel, no? Ako po ay nagpapasalamat at buong puso po talaga akong nagpapasalamat sa lahat po ng tulong niyo sa atin, sa lahat po ng panonood niyo, no? Ako po ay talagang nagpapasalamat with all my heart sa inyong lahat. And para naman po sa inyong lahat, no, ang aking pong pasasalamat for not skipping ads. Alam ko po na tulong nyo na po yan sa aking channel dahil po sa ating advocacy, no, na sa ating advocacy po na sa matatanda, no, na tayo po talaga ay tumutulong sa mga matatanda, no. Kaya po maraming salamat po for not skipping ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Kaya ako po ay nagpapasalamat dahil napakadami nyo pong mapubuting nilalang, no, na hindi po nag-i-skip ng ads. Kasi yun na po yung parang ibibigay natin sa ating mga matatanda, no. Yung mga maiipon po natin ay atin pong iipunin talaga at ibibigay po natin sa kanila. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At alam niyo naman po, ang lagi kong bilin sa inyo, no, na to live each day, you do 3 things that will make you happy for today. Enjoy, no, parang you have to spoil yourself, you have to love yourself. At sa totoo lang po, marami po tayong magagawa kung talagang tatanggalin po natin yung mga negativity sa ating isip, no. Talaga pong maiisip nyo po ang lahat ng mga bagay ay may rason. Kaya po natutuwa po ako kapag minsan po kayo po ay talagang yung bang tinatanggal nyo, ginagawa nyo ring busy ang inyong mga sarili. Ako po ay talagang masaya dahil po nakikita ko po talaga na kayo po talaga ay pinipilit nyong lumaban sa buhay, no? Yan po naman talaga ang importante. And also, you really have to be grateful because hindi po lahat ng tao ay nabibigyan pa ng chance gumising at baguhin ang mga maling nagawa natin sa ating mga sarili, mga maling desisyon natin sa buhay. Kaya po ako ay nagpapasalamat na tayo po ay binibigyan ng blessing. Pinakamalaking blessing po natin ay yung buhay natin na tayo po ay gumising. Do 3 things that will make you happy. Talagang yan talaga ang kailangan nyo pasiyahin yung sarili nyo. You have to prioritize yourself, forgive yourself, and you really have to love yourself because self-love is still the best love of all. And you also have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot, ha. Ako po ay magbabalik for another set of reading. Thank you so much po and may God bless you all. See you po ulit sa ating 3rd reading of the day. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no. Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po
sa inyong lahat. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. Paki-report po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo, or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Wag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na. At wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.